Hello everyone, my name is Donnie Geisler. I'm 44 years old. I was a former national team member in Taekwondo, two-time Olympian in Taekwondo, and I'm currently the head coach of the Donnie Geisler Taekwondo Training Center. Kyungnan! Doing sport is a very positive thing. Teaching young kids martial arts and taekwondo will really help a child become a better human being in society. There is no gold medal yet sa taekwondo sa Olympics. You want to achieve and get that gold medal for the country, so there's pressure there. In the years to come, I want to create future Olympians, and hopefully the future gold medalist will be my student. Now that I'm a teacher, I work almost 7 times a week. It complements me now because MX3 is like a protective gear for my heart. I really need it as part of my diet because I knew that it's high in antioxidants. So I needed that to protect my cardiovascular system. Especially if you're an athlete, you should have stamina. And of course, I had injuries in the past, and the anti-inflammatory properties helped me recover. At this point in time, you want God to be there for you all the time. And of course, we have to exude that character of being a good person. And there are times when you will ask for God's guidance and you will seek for, wishes from Him. Just keep on praying, and I'm sure Jesus Christ and God will give it to you. Energy! Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo. Energy! Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Dahil ako pa rin po ay mag-isa. Oo, nakakaloka. Dahil ang aking partner ngayon na diba, matapos tagpasin ang mga talahim sa kanyang lupain, naglalagay na siya ng bakod. Naglalagay ng bakod! Nakakaloka. Hindi, nagpa-check up lang ang lola niyo. Anyways, ayan. Hope you're okay, Mare. Ayan, sa ngalan ng aking partner si Tita Cora, ako po si Kapitana Sisa at eto na ang Baklitas. Woo, woo, woo! O, diba? Hello pa rin po sa inyong lahat. At syempre sa mga nakatutok sa atin, sa mga palengke, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Diyan sa Maisuki Market, maraming salamat po. Sa lagi po ninyong pagantabay at syempre sa mga nanonood by our Facebook Live and our YouTube channel, sa mga team replays natin. Maraming salamat po. Pwede ka namang sabihin na hello Philippines and hello universe. O, diba? Luzon, Visayas and Mindanao, napapakinggan, napapanood tayo online. O, diba? Hello po sa inyong lahat. Pero eto na nga, maganda balita na hatid ko sa inyong lahat. Naku, nakakaloka. Kayo ba'y nakapag-download na ng inyong mga Bingo Plus app? Naku, wag niyong sayangin ang chance dahil sa darating na March 1 itong Biyernes. Bukod sa birthday ni Lindsay mo, o, diba? Mamimigay lang naman ng 50 million pesos ang Bingo Plus para sa kanilang Bingo Plus Night itong darating na Biyernes yan. Diba? Isang maswerteng pangga nating mag-uwi ng 50 million pesos. Ano bang iniintay mo? Mag-download na ng Bingo Plus app dahil baka ikaw na ang swertehin. O, ito na ang iniintay mong swerte, hindi ba? Para sa kanilang share the love, share the luck. O, diba? Grabe. Sobrang maraming pagmamahal kang makukuha nito kapag napanalunan mo ang 50 million pesos. At hindi lang din yan, sa mga tututok din via, sa kanilang app, Bingo Plus Facebook and Viva Facebook page. Mapapanood din ito sa GTV on March 1. Antayin nyo dahil meron din sila
silang paraffle na kotse na worth 2 million pesos. Saan ka pa, diba? Nakakaloka. Maglalaro ka lang, manonood ka lang, aba baka matsambahan na maiuwi mo ang 50 million pesos sa Bingonario that night. Kaya kung ako naman din sa inyo, download the app and play responsibly, ha? Dapat 21 years old ka. Dahil kapag minor de edad ka at nanalo ka, sorry, diba? Hindi yan ia-allow. Dapat 21 years old pataas tayo. At syempre makakasama din at mapapanood natin on March 1, sina Maine Mendoza, Piolo Pascual, Vice Ganda, Alden Richards, ang SB19 members na sina Philip Stel, Arthur Neri, Robbie Domingo, Marco Gallio, si Heaven Peralejo, si Jonas, Sarah Labati, and Regine Tolentino, Mark Bautista, G22, Vixon Alamat, and P-Pop Jen, and of course, ang inyong lingkod, Kapitana Sisa. Amphi, grabe! Kaya kung ako naman din sa inyo, download the app na. May ilang araw pa tayo. Malay nyo, isa kayo sa makasungkit ng 50 million pesos. Oh, diba? Ano nakakaloka yan? Hindi masamang mangarap pa. Malay nyo naman, diba? Kung ipagkakalaan naman, alam mo, ipagkakaloob sa inyo yan on March 1. Oh. It'll be a history of your life. Oh, diba? Pero eto na nga, madako na tayo. Dahil mainit na pinag-uusapan over the weekend nga naman, hindi ba? Ang kumakalat na balita na itong si Dominic Roque ay nagbigay daw ng pahayag patungkol sa kanyang ex-girlfriend na si Bea Alonso. At ang kanyang mga naging pahayag na kumalat all over the internet na ano ba talaga? Na merong kanyang pagmumukha na kanyang ipinost na may caption na ganito na sabi nga niya, guys, never ever choose a girl na dumidepende sa yaman na meron ka at hindi sa pagmamahal na kaya mong i-offer. I should have known from this from the start. Lesson learned. Yan po yung mga kumakalat na mga, alam mo yun, quotable quotes na nanggaling di umano kay Dominic Roque. Pero alam mo yun, nang makaabot naman kay Dominic Roque ang issue na ito, ay agad niyang pinabulaanan at i-repost niya ang nagpakalat kasi ng naturang, alam mo yung caption na ito na may mukha niya at verified account pa di umano ay ang Philippine number 1. Ayan, Philippines number, yan po yung nakikita nyo. Yan po yung nagpapakalat, kaya nga naman kanyang nirepost yan sa kanyang Facebook page na fake news, fake news, fake news, fake news. O, diba? Dahil ni minsan ay hindi niya gagawin na siraan ng mga taong na involved sa kanya. Simula nang pumutok ang kanilang breakup ay alam naman nating lahat na never nag-post si Dominic Roque ng kung ano laban kay Bea Alonso at tungkol sa kanilang relasyon. Mga dahilan na kung anong pinupukol sa kanya ay never siyang nagkomento. Nagpapadala lang ng letter galing sa abogado. Social! Eto na yata yung sinasabi namin, don't talk to me, talk to my lawyer. Badong. Badong! Ang taray makipag-usap kay Dominic Roque. Sorry. Hindi kanya sasagutin online. Lawyers ang sasagot. O, diba? No, nakakaloka. Pero alam niyo, nakakalungkot, kasi nga naman, dahil sa nag-evolve ang digital world, ang dami ng mga ganitong instances sa mga artista na tinatag sila, tilalagyan ng ganitong maling captions, diba? Tulad na lang nila Sara Labati at Annabel Rama, may mga ganito ring sagutan. Pero, kalaunan, yun pala ay wala naman pala mga pinopost ng mga ganito. Pinagsasabong sila sa social media world ng mga taong, alam mo yun, walang ginawa kung hindi, alam mo yun, magpaaway ng mga tao. Ano kayo? Nakakaloka, diba? Tapos sino pa ba mga nabiktima nito? Sila Ma'am si Carla, diba? Noong kamakailan yung breakup din ng Katniel, diba? Yung tungkol doon sa usapin na kanilang utang-utang. May mga ganito din na mga fake accounts na, alam mo yung nilalagay na may verify. Yun yung may check na doon sa dulo, diba? Na para maniwala at pinagpipiesta naman kaagad ng mga tao. Pero ang kinaganda lang kay Dominic Roque, alam niyo yun, agad siyang nagsalita tungkol dito sa ganitong aspeto na ito. Kahit pa ngayon, alam na ng mga tao, diba? Nakikita na rin siya, very visible siya
sa mga, alam mo yun, sa mga outside world. Grabe. Diba? Nakikita na siya na kung saan nakasama din niya si Jack Roberto, diba? Na nagbabanding-banding. Tapos may mga ibang friends din sila na nakakasama. Diba? Ibig lang sabihin nito ay totally na para ba nga, meron pa bang problema sa pagitan nila? O baka naayos na kasi medyo, alam mo yun, masaya na si Dominic on his part. Yung mga ganyan. Diba? Hindi mo mababakas sa kanya na meron siyang pinagdaan ng, alam mo yun, break-up na sinasabi ng ilan, diba? Pero kung ano man ang kakainat na ito, ang kinaganda lang, nilinaw kaagad ito ni Dominic Roque na hindi nang galing sa kanya ang statement na yan, bagkus ay kanya itong kinukutya at mariin niyang idiniin na ito ay fake news. Fake news. Fake news. O, diba? Classic talaga. Atuchu! Ganun talaga yun, no? Diba? Tsaka huwag kayong gumawa ng fake news. Ang baho nun. Huwag kayong gawa ng fake news. Nakakaloka. Kaya maganda lang nito, diba? It means lang na si Dominic Roque ay isang tunay na lalaki. Bakit? Hindi gawain ng isang lalaki yung kuda ka ng kuda online, diba? Ng mga breakups nyo. Even, diba? Patunay lang din. Si Daniel Padilla, lalaki din. May issues silang dalawa pero never nagsalita online. Never silang nagsalita against sa partner nila, diba? Hindi katulad ng iba dyan. Pinapatulan, patola to the highest level, diba? Yun lang din yan. A perfect gentleman, a perfect example si Dominic Roque of being a gentleman, diba? Ang gentle kaya niya. Sana minsan, alam mo yon, patouch. Hoy, hindi mo itatouch. Patouch ng pisngi dahil ang cute-cute niyang, alam mo yun. Pag nakikita ko yung face niya, alam mo yun, pag nakita ko talaga siya ng personal, yun lang talagang i-request ko. Dom, pwede bang papatouch lang ng pisngi mo? Ang cute-cute lang. Anyways, ayan, at least diba malinaw para sa lahat, pinabulaanan na yan. Wag na po natin i-share itong yung fake news na caption na ito dahil wala naman itong katotohanan at pare-pares lang po kayo magmumukhang tanga. Yun lang yun. Diba? Anyway, sa aking pagbabalik, nako, isang babaita ang talagang inulan ng kung ano-ano mga salita, masasakit na salita dahil sa kanyang ginawang pambabastos di umano sa Senate office. Kung sino man yan, ano man yan, sama-sama natin pakatutukan sa pagbabalik ng Baklitas. Woo, woo, woo! At sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora, ako po si Kapitana Sisa at tuloy-tuloy pa rin po. Ano ba yung sinasabi ko? At tuloy-tuloy pa rin po ang tugtugan natin. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mong sabihin radyo, sabihin mo